So okay po ba sa inyo mga programa na yan? Hindi pa ba mauubos yung 34 billion dyan? Marami pa. So ibig sabihin, madadagdagan pa ang mga programa na ibababa at ibababa po sa atin. Ang pinakamahalaga po dito ay malaman ninyo na ang isang taong maglilingkod, meron siyang programa na ibababa. Hindi number one po, ano po ba yung mga programa at advokasya ni Super Mara Tamundong? Number one, paglalagay ng mga angkop na pangkabuhayan sa bawat barangay. Baka sabihin nyo, ma'am, baka hindi naman makarating sa amin. Ito po ay direktang ibababa sa mga tao na ang programa po ay mapakinabangan ng mga Manilenyo. Pangalawa, libreng pabahay sa Maynila na kung saan dapat maisalba pa ang mga natitirang lupain na dapat ito ay mapunta at mapakinabangan ng Manilenyo. Tapos na ang pagbebenta. Tapos na ang kanilang hangarin para sa kanilang sarili dahil ito na ang oras na kailangan ang sa atin ay atin. Ang para sa atin ay dapat mapunta sa atin. Paano pa ho tayo? Paano po tayo matatawag na isang Manilenyo kung sa sarili nating lugar ay wala po tayong tahanan? Wala po tayong lupain na matatawag na ito ay sa atin. Kaya ito po ang isa sa mga advokasya ko na ibalik ang dapat sa Manilenyo. Dahil kung hindi po tayo kikilos, marahil yung inyong mga tirahan ang susunod. Marahil ako na mismo, baka wala na rin pong matirahan dahil ubos na ang lupain sa Maynila. Ito na po ang pagkakataon ng ating boses at puso at pagmamalasakit ay ilabas po natin sa ating tahanan dahil kung hindi, pati mga apo natin wala na pong matitirahan. Hindi na po ako papayag sa mga iilang tao na ang kanilang malasakit ay para lamang sa sarili. Nakita niyo naman, halos lahat ay nawala na. Yung health center sa Sases na kung saan ako po ay lumaki dyan. Nagulat ako isang araw, ito ay isang condominium na. Matutuwa ka sana kung talagang ito ay pabahay na libre, hindi po. Dahil ito po ay may bayad. So hindi po ito libreng pabahay. Pangalawa, yung health center na napapakinabangan ko ng ating mga kababayan, nawala na. So, ibig sabihin, imbis na tayo ay matulungan, tayo po ay binigyan pa ng dahilan para magkasakit, para hindi mabigyan ng pansin yung ating mga nararamdaman. Imbis na yung mga health center ay dapat dagdagan, binawasan pa. Ano pong gagawin natin sa mga ginagawa po nilang ito? Huwag nang ibalik! Pasensya na kayo, direct to the point po ako mabuti na pong malinaw. Kasi pag binalik nyo, asahan po ninyo ang inyong lupain ang mawawala sa inyo. Pangatlo, syempre mahalaga po ito. Dagdag benepisyo sa mga senior citizen na 2,000 kada buwan. Nung araw, nangako, sinabi yung 500, magiging 800. Pero nasaan na kung hindi? Lagi pong delay ang benepisyo ng mga senior citizen. Sinasabi nila na hindi raw kaya ng budget. Bakit sila nagpapakamatay sa pwesto para sila ay makabalik? Bakit sila maraming bahay, may resort, lahat nagagawa nila? Kung wala talagang budget, baka ipinasa na po sa inyo ang City Hall. Baka sinabi na kayo na maglingkod dito kasi wala namang pera. Ang budget po ng Maynila ay 34 billion a year. Na kahit tayo po ay nandito at ibaba ang 34 billion, baka hindi rin po natin mabilang. Ibig sabihin, ganyan po kalaki ang budget ng Maynila. Sinasabi nila, ma'am, paano magkaka-budget? May utang pang 25 billion. Baka sila po may utang, hindi tayo. Paano tayo magkakaroon ng utang? Sa Bombay pa, may utang tayo.
Sa kapitbahay pa, maniwala ako na may utang tayo. Dahil yon, nahahawakan po natin na ibibigay sa atin ng direkta. Pero yung utang na sinasabi nila, hindi po natin yan nahahawakan. So paano masasabi na yan ay ating utang? Wala namang binababang programa. Wala namang pong nabago sa ating kabuhayan, sa ating antas ng buhay. Wala naman po. So bayaran nila yung utang nila. Siyempre, yung pang-apat, ito po ang pinakamahirap na sitwasyon ngayon, yung magkaroon dapat tayo ng libreng gamot sa mga senior citizen at may sakit at masiguro na lahat ng barangay sa buong Maynila ay magkaroon ng barangay health center. Dapat masiguro na lahat ng barangay ay magkaroon ng barangay health center para kahit paano naman yung ating paglilingkod at gusto nating makatulong ay maaabot na po ng ating mga kababayan. Hindi naman po imposible sapagkat nakakapagpatayo nga sila ng matataas na barangay hall hanggang 3rd floor. Ang tanong po, yan po ba ay makakain natin? Yan po ba ay makakabili ng gamot? Yan po bang titulo na kinatatayuan yan ay mapupunta po ba sa atin? Yan po ba ay matatawag na pag-aari po ba natin? Siyempre hindi. So dapat po paglaanan yung mga libreng gamot at magkaroon ng barangay health center sa bawat barangay. Alam po ninyo sa aking pag-ikot sa buong Maynila, wala na po akong nalaktawan kung hindi nakita ko po na lahat ng kababayan natin ay nagbuburol sa kalsada. Kaya sa aking advokasya at programa, paglalagay ng mga disenteng burulan sa bawat barangay ng libre! Huwag namang gawing negosyo ang Maynila. Hindi konting kibot, pera, babayaran lahat. Dapat magkaroon po tayo ng disente at libreng burulan na kung saan ito po ay makakatulong sa ating mga kababayan na walang-wala, na dapat naman sa dulo ng kanyang buhay, mabigyan siya ng maayos na burol at pagmamahal at respeto. Alam po ninyo, ang Maynila ay capital city ng Pilipinas. Tayo po ang tinitignan at nire-represent natin ang buong Pilipinas. Pero dito lang po sa lungsod ng Maynila, nakakakita tayo ng mga nagbuburol sa kalsada. Samantalang sa ibang lugar, katulad ng New York City, yan po ay city ng Amerika, pero may nakikita po ba tayong nagbuburol sa kalsada? Dito lang po sa Maynila. Dahil dito po makikita natin kung paano po at anong antas ng pamumuhay mayroon po tayo. Masakit man tanggapin, pero ito po ay katotohanan. Ito po ay senyales na ang kahirapan ng Manileño ay grabe na po. Alam niyo po ba na tayo po ay nasa panglimang pinaka-peligrosong lungsod sa buong mundo? E di parang nakakatakot pag sinabi mong taga Maynila ka, nakakatakot ka na. Dahil peligroso yung lugar natin para sa mga turista. Ibig sabihin po nito, yung Maynila po ang magsasabi kung ano ang ekonomiya at sitwasyon ng Pilipinas. Dahil kahit sabihin nyo pa na mayroong Forbes Park, may Dasmariñas Village, may mga magagandang village sa Maynila, kapag sinabi nyo po na Maynila at number 5 na pinaka-peligroso, lahat po yan damay-damay. Kasama po sila doon sa pinaka-5 peligrosong lungsod. Ibig sabihin, dapat dito po mag-umpisa ang tunay na kaunlaran sa Maynila. Dahil tayo po ang nagdadala ng buong Pilipinas sa ibang bansa. Agree po ba kayo dyan? Parang kalulungkot ng mga mukha natin, ano po? Actually, totoo naman po na nakakatakot. Bakit po? Dahil nung minsan ako po ay nag-ikot sa ilalim ng mga tulay, ako po ay natakot din talaga. Sabi ko, naku, babalik na nga ako sa taas, baka masaksak pa ako dito. Kung hindi masaksak, talagang madali yung gamit ko. Ibig sabihin, kung ako nga po mismo na Manileño na,
natakot pa po ako. What more pa yung mga turista talaga na dumadayo lang po dito sa ating lugar. Kaya talagang masasabi mo na may dahilan din po kung bakit tayo na turingan na pinakapeligrosong lungsod sa buong mundo. Siyempre, yung number 6, ito para sa mga mag-aaral po. Pagbibigay ng financial allowances para sa mga scholars! Ito po ang magbibigay udyok para sa ating mga mag-aaral na sila po ay mag-aral mabuti. Na ang kanilang edukasyon ang pinakamahalaga na maibibigay po ng isang magulang. Ito rin po ang hangarin ng magulang para sa kanyang anak. Sa kabila po ng kahirapan, nais din po natin na makita ang ating mga anak na nakagraduate, na merong pinag-aralan. Dahil yan din po ang magbibigay sa atin ng panatag na loob na kakayanin po nila ang pagsubok ng buhay. Na kahit na mawala na po ang magulang, alam po natin sa ating mga sarili, makakayanan niya ang lahat ng kanyang pagdaraanan sa buhay. Ito po ay isang paraan lamang upang masuportahan po natin ang mga mag-aaral na sila po ay magsikap at tutukan ang kanilang pag-aaral. Yay! Siyempre, para mag-allowance, ang laking bagay po niyan sa mga nanay at tatay. Ang pang-7 po, ang paglalaan ng mga makabagong programa na makakatulong para sa mga pampublikong eskwelahan at pampublikong ospital para sa tunay na pag-unlad ng syudad ng Maynila. Syempre, dapat naman po, lahat ng mga public schools, public hospitals ay matutukan po ng magandang programa, mababaan ng mga makabagong kagamitan na ito po ay magagamit sa pag-aaral ng mga estudyante at magagamit po sa ospital para makatulong po sa mga may sakit. Dapat naman po bigyan natin ito ng atensyon dahil malaking bagay po ito para sa mga katulad po nating Manilenyo na nagsisiksika na nga tayo, pagkailangan pa natin ng medical assistance, wala pa po tayong makuha. Kaya isa po sa mga programa ko na matutukan po ang mga eskwelahan na sila po ay matulungan sa kanilang mga pangangailangan, lalo na rin po ang mga ospital na pinupuntahan natin kapag mayroong may sakit sa pamilya. Number 8. Sabi nila, ma'am, number 8 na yan libreng wifi para sa mga mag-aaral dahil ito po ay malaking bagay sa ating mga magulang na yung gagastusin po nila na 20 pesos everyday, 30 pesos, 50 pesos, 100, 300. Kung ito po ay hindi nyo na magagastos at ilalaan nyo sa pangkain o sa anumang bagay na mas mahalaga, makakatipid pa rin po ang ating mga magulang. At the same time po, ang mga mag-aaral, hindi na po lalabas ng bahay para magpaalam, mami, daddy, nanay, computer lang ako, wala tayong internet. Sila po ay magkakaroon ng kanilang paraan para ang kanilang pag-aaral ay lalo pang lumawak. Ang laking bagay po ng internet, Nay. Dahil sa panahon ngayon, kahit wala kang load, pero kung may internet ka, makakatawag ka na through sa Messenger o sa Viber. So malaking tipid po ito na kung magkakaroon ng libreng wifi po ang ating mga mag-aaral. Palakpakan naman natin, ayan! Ito naman po para sa ating mga barangay officials. Dagdag benepisyo para sa mga barangay officials. Kasama ang mga tanod! Palagi na lang natin napapabayaan yung mga tanod natin. Na nakikita natin na siyang unang pumapayat, nagkakasakit. Dahil sa pag-iikot ko po sa mga barangay, kadalasan na may lumalapit po sa akin, akala ko may sakit, manghihingi po ng solicitation. Yun pala, ma'am, tanod po ako dito. Tay, sigurado ka ba kaya mo pa magtanod? Kasi sobrang payat. Tsaka nanghihina. Yung paghawak niya sa batuta, hindi ko malaman kung hampas ba niya sa hindi ko alam kung baston ba yun o batuta talaga. Kasi nagigitungkod na dahil sa hina po ng mga tanod. Awang-awa ako talaga. Sabi ko, Diyos ko, itong mga tanod na ito pa mauuna sa atin.
wala silang insurance at the same time walang pangkain. Kaya isa po yan sa aking mga programa na mabigyan po sila ng allowance. Na meron silang pambiling pagkain, pambili ng vitamina, meron silang panggalaw. At syempre, kapag nangyari po yan, siguradong makikisig ng mga tanod ang inyong makikita sa inyong mga barangay. Hindi na yung lulugo-lugo, kundi, sino ba nagkakagulo dyan? Ako ang tanod dito sa aking barangay. Kadalasan po mga tanod, hinahabol pa ako. Hirap na. Diyos ko, sabi ko, Diyos ko, Panginoon Diyos, tulungan niyo naman sila na lumakas sapagkat sila po ang nagbibigay seguridad sa barangay. Paano po nila malalabanan yung masasamang tao? Baka maawa po yung masasamang tao. Imbis na sa kanila makipaglaban. Sige na, hindi na kami makipaglaban sa inyo. Basta kukunin namin lahat ng gusto namin. Samantalang totoo po yan. Sino po bang tanod na mataba? Bihira po yan. Sigurado, kapag may tanod na mataba, hindi po masyado nagjo-duty at saka may trabaho sa umaga yan. Pero yung pagbibigay po natin ng allowance sa mga tanod, magiging regular na po yan. Gusto ko na lahat po ng nasa barangay ay magiging masaya. Siyempre, ang pang-10, para sa mga ex-chairman at ex-kagawad, yung mga naglingkod sa kanilang barangay na nagretiro na, dapat sila po ay mabigyan ng item na sila pa ay magkaroon ng pangkabuhayan. Di po ba? Agree kayo? Bakit po? Dahil unang-una sa lahat, yung paglilingkod na ibinigay nila sa inyong barangay ay hindi rin po matatawaran. Yung oras at lakas na inubos nila ay hindi po matatawaran. Yung araw-araw na sila po ay humaharap sa inyong mga kabarangay, yan po ay hindi biro. Halos hindi na maliligo, halos hindi nakakain sa oras para makapaglingkod lamang. At lahat ng mura inaabot pa, lahat ng away, pati sila nagagamit pa sa politika. Kay Mara Tamundong, walang puli-politika pagdating sa programa. Lahat dapat pantay-pantay. Ayan na nga po tayo, nahuli kayo sa balita. Sabihin niyo po, kayo tayo. Pati chairman namin, umaman. Hindi na kailangan mga chairman ng pagiging mga tinabigyan ng pangkalit ng kabuhayan. Chairman namin mayawan na. Barangay 66 sa Kagawad. Kapunta rin po ako. Sabi ko nga kay Kagawad hindi nyo alam, secret, na nahiling kayo sa bahay. Kaya nga po dito, Kagawad, gusto ko pantay-pantay po ang lahat. Hindi lamang dahil si chairman ay chairman at ang Kagawad wala na, gusto ko po hanggang tanod. Yan po ay magkaroon ng benepisyo. Dahil yan po, ay kahit paano ay isang reward na maibibigay po natin bilang pasasalamat at pagkilala sa mga taong naglingkod po sa ating mga barangay. Palakpakan naman natin! Pag namamatay, libre pa. Nako, hintayin niyo po na ako ang makaupo, makikita niyo po ang diferensya. Baka mas mayaman pa kayo sa akin. Pag ako ay umupo, sapagkat mas uunahin ko po na kayo ang kumain kaysa sa akin. Dahil ako natikman ko na po lahat ng pagkain. Kailangan bigyan naman natin ng ibang pagkakataon yung mga kababayan natin na makakain ng para sa kanila talaga po. Pang-11, ang dami kong programa, no po? Ang laki ng budget Hindi mo lalagyan ng programa? Ba dapat? Lahat ng anggulo, tenga, ilong, mata, dapat lahat po yan may programa, hindi pwedeng makawala. Mamaya ko papaliwanag bakit gagawin ko po yan. Pang-11, pagbibigay ng maayos na pwesto o lugar para sa ating mga vendors upang sila ay makapaghanap buhay ng maayos. Aba, napakalaking bagay na ang mga vendors natin ay nandiyan dahil nung panahon ng pandemya, hindi ka na maglalakad ng malayo. Kung hindi nandiyan na sa inyong kapitbahay, bibili ka na lamang. Ibig sabihin,
Ito po ay isang paglilingkod ng tunay. Binibigyan po tayo ng ating paraan na mapadali ang ating mga gagawin. At syempre, dapat sa kanilang paghihirap na araw-araw nagbabanat ng buto, bigyan naman natin sila ng maayos na lugar. Kaysa naman palayasin natin sila, tapakan natin ang kanilang pagkatao, paano pa ho sila maghahanap buhay kung ganun po ang kanilang magiging kalagayan. Kaya para sa mga vendors na dapat magkaroon ng maayos na lugar para sa inyo. Pang-12, pagbibigay po ng tamang terminal para sa mga jeep, tricycle at mga pedicabs. Aba, syempre, dapat naman may sarili po kayong lugar. Hindi yung uusog ka lang ng konti, hulihin ka na. 1.5 na kaagad. Tatawid ka sa kabila, out of lane ka na. 1.5 na naman. Hindi ka pa nga bumabiyahe, may utang ka na kaagad. Dahil pa ang Bombay na 5-6, na wala ka nararamdaman, pero may utang ka pa sa kanila. Kaya dapat ayusin na lamang po natin na malaman po nila ang tamang lugar sa kanila para kahit paano, ito rin po ay paraan ng pagdidisiplina. Pagdidisiplina na kailangan sundin po natin para maging maayos at wala pong problema. O, di ba tayo? Pupwesto ka na lang. O, di ba? Wala ka ng 1.5, walang clumpy, walang... Yung pang 13 po. Ito naman ay benepisyo po na ibibigay natin na magkaroon ng allowances at mga discounts ang solo parent, PWD! Para sa ating mga pamilya, lalo na kung meron kayong anak na solo parent, malaking bagay po na makatanggap sila ng allowance, magkaroon sila ng mga discounts sa kanilang mga bibilhin dahil malaking tulong po ito, lalo na kung nag-iisa ka lamang na magulang, ang hirap pong itaguyod ang mga anak. Para kang may boyfriend na 10, ang sakit sa ulo. Sabay-sabay ang baon, sabay-sabay ihahatid sundo. Ang utang sabay-sabay din na hindi mo na malaman paano babayaran. At least dito po sa ganitong paraan, mabigyan po natin sila ng medyo kaginhawaan na makakatulong po para sa kanila. Okay ba sa inyo yun? Sabi mo, hindi naman kami solo parent eh. Sino pa yung mga solo parent dito? Huwag na kayo mahiya. Ano naman kung solo parent, ibig sabihin dapat proud kayo sapagkat mahirap maging solo parent. Alam po ninyo, mas maigi yung solo parent, joke lang. Walang stress. Ang pakakainin mo lang mga anak mo talaga. Hindi, joke lang po. Ito naman po, ay syempre dapat proud tayo kasi mga anak po natin yan, ano. Hindi natin dapat ipagkaila na yung mga anak po natin ay talagang inaalagaan po natin. So okay po ba sa inyo mga programa na yan? Hindi pa hanggang mauubos yung 34 billion dyan? Marami pa. So ibig sabihin, madadagdagan pa ang mga programa na ibababa at ibababa po sa atin. Ang pinakamahalaga po dito ay malaman ninyo na ang isang taong maglilingkod, meron siyang programa na ibababa. Hindi lamang sasayaw na parang artista. Hindi lamang magmo-model na parang akala mo fashion show ito. Kung hindi, ito po yung paglilingkod na ibibigay mo sa tao. Yung sakripisyo po na dapat mapunta sa atin ang mga programa at mga budget dahil kailan pa ho tayo kikilos.